May buntag mga kaigsunan, na sa kabuntagon. Magatuon ta mahitungod sa second coming. Pag kini nga pagtuon mga igsoon, lahi ni siya nga pagtuon tungod kay ako dili lang ko share sa akong kagalingon ng mga opinion. Mo share po ko sa duha ka panel. So ang inyong katungdanan mga igsoon mao ang pagtimbang-timbang kung unsa ang kabugaton, unsa ang kamatuoran o unsa ang bakak mga igsoon. So na ako'y mga passage nga atong i-compare ang matag-usa aron makita ginato ang tinuod nga kamatuoran. So mo na siya mga igsoon. Kay sumala diri mga igsoon before ko mapadayon sa Patriarchs and Prophets page 55 paragraph 2 naingon diri. Nara sa amos mga igsoon, pwede ra ninyo ni mabasa aron nga akong gisulti anyo makita nga nagay basis. So lisod ba na magsulti ta mga igsoon nga walay basis, may na nga inyo gyud mabasa diri sa amos nga ako sulti nga nagay basis. So gipasabot diri mga igsoon nga in the judgment men will not be condemned because they conscientiously believe a lie. So sa panahon des kung dili ta paghuman tungod kay nata sa bakak. Tungod kay nagtuo ta sa bakak. Apang gingon diri but because they did not believe the truth. Because they neglected the opportunity of learning what is truth. So ang dakong rason dili kay naka sa bakak apan tungod kay wala ka nagdawat sa kamatuoran. Nga paghukman ta sa katapusan. O kini usahay mga igsoon nga dili nato madawat ang kamatuoran kini tungod kay adunay mga oportunidad nga kita ra pod ang nagsalikway. Notwithstanding the sophistry of Satan to the contrary, it is always disastrous to disobey God. Bisan unsang pamaagi sa kaaway mga igsoon. Ang lisod kung imo na supakon ang kamatuoran. We must set our hearts to know what is truth. All the lessons which Gaius goes to be placed on the record in his word are for our warning and instruction. So ang gipasabot lamang din mga igsoon nga atong kasing-kasing atong paluna sa pagpakisayod kung unsa ang kamatuoran. Kaya ang tanan nga mga sulat sa pulong sa Ginoo kini gihatag ingon nga warning o kasidaan kanato. They're given to save us from deception. So ang tanang pulong sa Ginoo mga igsoon gihatag na siya alang sa pagluwas kanato gikan sa mga limbong. Their neglect will all result in ruin to ourselves. So ang pagsalikway sa pulong sa Ginoo. So mala na rin mo na siya ang magdala sa kalaglagan sa pagkagalingon. Kung sa katapusan giningon, whatever contradicts God's words, we may be sure proceeds from Satan. Ug bisan unsa nga mukontra na gani or mukontradict sa pulong sa Ginoo, ang gingon diri, we may be sure proceeds from Satan. Siguro kita nga kanagikan ka sa talas. So napasabot mga kaigsunan. Kay sa panahon sa paghukman man ta pinaagi sa pulong sa Ginoo. So gipasabot diri nga kung contradict na gani ang mga pagtulunan diha sa pulong sa Ginoo, sa tilod anay kikan gina siya ni Satanas. So karon mga igsoon, gusto ko mo-share kaninyo mo tungod sa second coming. Actually, common siya nga message. Pero karon mga kaigsunan, akong adore question diri. Is it a coming of the same Jesus which ascended to heaven? Na mubalik siya pag-usab, or it refer to another person who come in the name of Jesus. So atong sa mga pagtuon second coming naman nga si Jesus to mubalik pag-usab. Pero karon itong pagtunan mga kaigsunan, na mga laing pagtulunan nga akong i-compare ani mga igsoon nga nagtudlo nga ang pagbalik ni Jesus mababot siya diri sa kalibutan, dili na pinaagi sa iyang kaugaling lawas katong gisaka sa langit siya rin kapoy mabalik kung mabot siya pinaagi sa laing tao nga nagdala gyapon sa ngalan ni Jesus. Actually mga igsoon,
dili man gyud ta mo condemn. Ever since dili ta pwede mo condemn. At unless nga ataw mo kamatud-an pinaagi sa pulong sa Ginoo kung kini ba ka matuoran. So, di ba? Kay muna atong katungdanan maigsoon ang pagpangita sa kamatuoran. So, kamo maigsoon inyong katungod mausap ang pagtimbang-timbang sa kamatuoran. Kano maigsoon na ay mensahe nga ako nadunggan o ako ang na-experiensyahan nga kauna nalibog pod mo ko niini. Usahay ang mga nakadto ko sa Dolnara, dugay-dugay ko dito. Ako nasabtan nga ang ilang pagtulunan murag dili naman mabalik si Ginisos. Kay ang niabot mo na si Teacher Park. Teacher Park, madaw na siya ang nagdala sa ngalan ni Hesus o nga mo na siya ang Hesus nga moabot. Pero kana mga kigsoon nag-ingon ko nga mo ba? So wala na mo nagtuo nga mobalik sa Hesus. Ilang ka ba? Wala na. Mo naman na siya. Niabot naman na siya. Pero dili ko konbensido mga kaigsuonan sa mga istorya sa mga tao. Tungod kay gusto magyud nato kanang ligon nga rason o ligon nga proof gyud. Muna may igsoon nga one time naminaw ko sa wali ni Teacher Park. Miyong Park na siya makigsuonan ang tinunggalan niya. O mo ni siya ang iyang wali makigsuonan niya gihimo ni siya libro. So sayon lang nato pagbasa maigsoon ako ning ipang-quote maigsoon ang iyang wali. So atong tun-an mga kaigsuonan kung unsa gyud sabot ani unya atong i-compare kung sakto ba pud ni siya. Wa may giingon din maigsoon nga blasphemy kung atong tun-an ang pulong sa Ginoo, di ba? So mo ni siya ang mga quotation mga kaigsuonan nga iyang gi-quote sa Bible. Giningon diri common mo pud ni siya nga mga verses maigsoon. Sa 1 Corinthians 15:51 to 57 giningon, "Behold, I show you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." Sabot na rin mga kaigsuonan. Saan siya ka mga verses na naghisgot sa kaduhang pagbalik ni Kristo. So, ma-change ta in a twinkling of an eye, the last trumpet, na mabalik na si Christ. O niya katong corruptible or madunot ra pag-ilisan ang niyang lawas nagdili na madunot. So mo na siya maigsoon. Niya sa sumpay there is 1 Thessalonians 4:16 ug 17 gi-quote gyapon niya maigsoon. "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which were alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the mid-air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words." So, ang Diyos mismo sa langit, ang Diyos mismo sa iyang kagalingon, mo-descend gikan sa langit, uban sa dakong singgit sa archangel. Niya ang tanan nga nakang Kristong nangamatay mahimong maunang pagbanhaw. Niya ang mga buhi, mga usab tong mga nangamatay
dili na madunoton nga lawas niya mga buhi. Pagalalinon, tigdagbo sa Dios das ko naman. There is Matthew 24:30-31. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to other. So diri makaigsunan padayag Matthew 24:30-31 nga mo-appear ang sign sa anak sa tao. Pag-abot sa anak sa tao, yung tanan nga mga tribo sa yuta, magagulo. Makita ang anak sa tao nga moabot sinapuang sa mga panganod sa langit uban sila kung gahom maya. Nya kuhaon ang tanan nga mga elect niya ikan sa four winds. Sa tibok kalibutan. So mo na siya maigsoon ang common nga mga verses nga naghisgot sa ikaduhang pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Pero ang pangutana mga kaigsunan dere susumpay ni sa giwalay ni Teacher Park maigsoon iya din siya dayon ningon nga now it is written that the Lord himself will come with his angels with a great sound of God's trumpet, and at that time the dead will first rise, and the living will be lifted into the clouds to meet God in the mid-earth. Niya siya ningon Mason. What Jesus is this? Kinsa ba nun ni Jesus? Atong gihisgutan to nga mga siya mga passage o mga verses ng hisgot sa pagbalik ni Jesus. Katong pagbagalik ni Kristo. Pan siya niingon mo ingon. Kinsa man nga Jesus? Is it Jesus of 2,000 years ago? Kini bang Jesus mao ang Jesus ni atong naging 2,000 anyos sa kasangit? All denomination in the world is the Protestant or Catholic. All think that this one Jesus who ascended to heaven will come again upon the cloud. So tanang mga denominasyon, SDA, Seventh-day Adventist, mga Protestant, mga Catholic, tanan naguna-una ang katungan, usa nga misaka sa langit, mabot pag-usab. Muna siya common nga knowledge sa kalibutan. Bisan pa daw theologikas, graduates, or nagsugod pa lang kapag tukan Jesus, yesterday or today. This is how all they think. Muna ilang di una-una. Apan gayon rin. But Jesus did not say that. Apan si Teacher Park ningon. Apan si Jesus daw wala. Ingon ni Ana. After Jesus awakening, after the first Jesus completed his sacrifice, he was resurrected and awakening his trophies of victory. The 24 elders who rode upon the clouds and had a coronation ceremony as King of Kings and Lord of Lords. He is seated on the right side of God right now, isn't it? So, tuwa naman siya sa langit. Dala siya sa 24 elders. Yung banhaw ng riyamay. So, then this Jesus is the King of Kings and Lord of Lords. Is God seated on the right side of God the Father's throne? Do you think he will come down as a man and to die repeatedly again? It is written like that in the Bible. So katong si Jesus, lingkod naman siya sa trono sa Ginoo, ingon nga hari sa mga hari. Nagtuo ba daw kamo nga siya mo anhin na pod pag-usab aron mamatay sa makadaghan, to die repeatedly again, kay nasulat na daw na di sa Biblia. Katong tanawon maigsoon, kay ato man daw gituhuan nga mobalik sa pag-usab aron magantos. So ang point niya diri makaigsunan nga kung mobalik si Jesus pag-usab nga moantos siya sa mahimo siyang tao, unya moantos kay mao daw na siya nasulat sa Biblia.
Or if the Jesus seated on the right hand of God were to come down riding upon the cloud, then is there anyone on earth who could be saved? So kung katubo daw nga Jesus mismo nga sa langit, mabalik siya pag-usap, adun apay usang maluwas, there would not be a there would not be a single person who could be saved. This world has been completely trampled on by the demon, and they are only children of the demons here. Isn't that right? Those who profess to believe in Jesus are more demonic right now. They are all greater swindler, much more evil and crafty, merely wearing a mask. But terima ngayon, niya bisang gani katong nagtuo kan Jesus, mga more demonic lang. More demonic, mga greater swindler. Wala nga kung kato daw nga Jesus ang mobalik pag-usap, walay bisan isa nga maluwas. But if you look in the word of the prophetess, kaning prophetess de man si Sister White na isang pan ko ato nang tanawon sa pulong sa propetya ang Sister White. Nasulat nga sa dihang si Jesus lang moabot pag-usap. When Jesus comes again, He will transform in with an undefiled new truth, and that people will rejoice wherever this Jesus appears. Ito pagpadayag ni Sister White sa iyang sinulat nga kung si Jesus mo ani pag-usab, iyang i-transform bag-ohon niya ang mga tao pinaagi sa bag-ong kamatuoran nga wala mo gawi. Unya magakalipay ang mga katawhan bisan asa kining Jesus mo padayag. So ato na siyang tun-an mga kaigsunan kung Sister White nag-ingon bagay ani asa pa na siya mabasa. Pero sa dili pa itong padayonon mga ison. Has this been fulfilled? It's written that He will come with a new truth undefiled by the dirty false theology of those humans and transform men. So nasulat sa Spirit Prophecy nga kung maabot siya pag-usap, magdala siya bagong kamaturan, defiled by dirty false theology. That is the advent of Jesus. It is written like that in the word of the prophetess. So modo na siya ang pagbalik ni Kristo. So mabasa ni siya sa sinulat ni Sister White sa Spirit Prophecy. Nasama ni ini. Mabalik siya pag-usap, magdala siya bagong kamaturan, niya magwali siya, niya ang katuyang gulihan ma-convert, so ma-transform sila. So modo na siya ikaduhang pagbalik ni Kristo. Sumala ni Sister White. However, though Ellen G. White thought recorded like this, even she didn't know what this was. This final Christ was hidden from Moses and completely hidden from Ellen G. White 100 years ago. So bisan daw si Sister White nagsulat ni Ana, paano siya nasayod? Kining katapusan Kristo gitago ka Moses, tago po kang Sister White. That's why even Ellen G. White thought that the one written in the Bible will come with his angels with a great sound of God's trumpet is Jesus of 1,000 years ago. So, itago po daw kasi Sister White. That is how it is recorded in the Spirit Prophecy. Kay ang gisulti daw ni Sister White na maabot sa ikaduha, mao gyapon ang Jesus sa 2,000 anyos. Modern na nasulat sa Spirit Prophecy. But even without herself knowing, she had written that this Jesus who comes again will come with new truth. Apan, bisan ang iyong nahuna, nga maabot pag-usab na 2,000 mao ang Jesus nga katong mianhin atong 2,000 anyos, hindi mabalik pag-usab. Pero nadas na siya nasulat. Na siya nasulat. Nga bisan siya kung galing wala siya nasayod. Nga siya nag-ingon daw nga kung mabalik si Jesus pag-usab, mabalik siya uban sa bagong kamatuoran nga wala magawi sa mga theology, sa mga tawhanon o ni Satanas. Niya baguhon niya ang mga tao pinaagi diana. Thus, Jesus will be welcome with cheers and rejoicing wherever He goes. Sa to pa, may hinungdan daw nga kini nga Jesus, i-welcome siya uban sa mga cheers o rejoicing sa asa siya mo adto bot pasabot mo tunog pag siya diri sa yuta. Nya sa dihang tunog siya diri sa yuta,
So magwali siya, o niya sa diyang siya muwali. Kato niyang mga membro, mo to siya ang church with rejoicing, sa asa siya padulong. So mo daw na siya ang sulat sa spirit prophecy. They will be so happy to see him. So maglakaw-lakaw pa siya maigsoon. So malipayon daw ang mga katawhan nga mo tan-aw mo makakita sa iya. So mo ni siya ang second coming ng pasabot diri. So this advent in Chinese character means coming the second time. This does not mean the one being will leave and come back down again. But Jesus said, I am going to my Father, but there will be one who comes in my name. So, kaning second coming daw may son. Sabot diri Chinese character nga. Coming a second time. Pero wala ni siya nagpasabot nga katong usang misaka daw mabalik pag-usap. Pa si Jesus ingon nga, I'm going to my Father. Madto ko samahan, o niya, pagkatto na ko samahan, padala na kong balang espiritu, ang mga helper, umabot, pinaagi sa kungalan. So, umabot, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Jesus gapon. He will be with you for eternity. To be with you for eternity means all of his actions will be uniform with yours. So, the whole world thinks the second advent means one being will go up and come again the second time. So, naguna-una daw ang tipo kalibutan na ang second coming mo to siya sa akas Jesus dito yung mo balik pag-usap. Unya, but they are completely wrong. This refers to the second Christ, refers to the second Jesus who comes. So, apan katong mga tao completely wrong sila. Tuo mo sila nga mabalik sa Jesus. Pero naghisgot dito sa Holy Spirit na maabot ng katapusang panahon nga sama sa tao. So, mas tao mag-antos o magwali ng sabsya niya, baguhon niya ang mga tao. So, muna nag-refer sa Holy Spirit nga mahimong tao sa katapusang panahon. Niya, muna na siya ang gituan sa lunara nga muna si Teacher Park or si Minho Park. So, mo na siya mga kaigsunan. Mo ko na siya nagwali ang mga igsoon. Nga, naabot na din hinapos nga panahon, dala sa bagong kamatuoran, o nga iyang gibago ang mga katawahan. So, sa papadan, galingon din mga igsoon, this Jesus is already seated on the right side, on the throne as the King of Kings and Lord of Lords. So do you think he'll be born as a child again to be beaten by the people, dragged around and slapped again? So nagtuo ba ka mo nga kato si Jesus nga to sa langit? Naglingkod ang ingon nga halis mga hari. Mubalik sa pag-usap. Mahimong matao pag-usap. Pagkabunal-bunalan, to be beaten by the people, niya guyod-guyoron, niya sagpaon. Nagtuo ba ka mo nga ingon ni Ana? Now, when he appears on the white clouds, those who curse him as a false religious leader of Elijah Gospel Missionary Institute will be utterly astonished. So, kano sa mga igsoon? Ang point din niya mga igsoon, sumala sa Christian. Nagtuo ba mo nga, kato ba daw Jesus, kato sa langit, kato sa langit, kanang manhi pa siya, ingon nga, matao pa siya pag-usap, o nga pag mag-antos na po siya. Lain pa istorya, mag-antos na po siya. But may point mga kaigsunan, nga dili gyud tong Jesus, kung kato pa tong Jesus, dili naman siya manhi, kung magkatao pag-usap, aron pag-antos. So ang point ani, kaning second coming niya, nga gisigutan, nga mag-antos sa si Jesus. Pag-quote dere, when he appears on the white clouds, those who curse him as a false religious leaders, Elijah Gospel Missionary Institute, will be utterly astonished. So, ang mulingkod sa white clouds mga kaigsunan, sa diya mo balik sa Kristo pag-usap, dili gyapon si Jesus ng katong 1,000 years ago, kung dili siya nga nahimong tao, o nagwali, pinagi sa bagong kamatuoran, sa dihang tao man siya, so pasiguli siya may igsoon,
Unya sa diha mapasiguli siya rin hapon to ang makita sa white cloud nga moabot uban sa mga manlunda. So mo ni siyang giingon niya dere sa diha daw makita. Sa diha mo padayag na siya sa white cloud mga kaigsunan. Ginayon dere nga ang mga katawhan nga nagtunglo kaniya ingon nga false religious leader of Elijah Gospel Missionary, sila mahimong ma-astonish, patingala sila. It says that each and every person will see who it is wearing the crown. Ang matag usa makakita kung kinsa kadtong nagasulob sa korona with his or his own eyes. Makita nila. They thought it would be Jesus wearing the crown. They will be absolutely amazed. So naguna-una sila nga kini mo ang Kristo nga kini ilang makita diri mga kaigsunan, kini bang Hesus nga mao ang nag-wear sa crown or apan diri padayag mga kaigsunan nga dili ni siya mao ang Hesus mga kaigsunan nga mo'y nag-wear sa crown. That's why when Jesus 2,000 years ago when on this earth, he never referred to himself as I, but as the Son of Man. So may gisgutan diri mison. Nga si Jesus wala na siya nag-refer sa I, apan kasagaran mison nga atong gibasa, hisgot ni siya sa Son of Man. And at the end, he used the word the Son of Man coming with the clouds. Sa katapusan, gamit gyapon niya ang Son of Man. Sayang muabot na siya uban sa mga panganod. That is why the enemy was never able to figure this out. Humans couldn't grasp it at all. So mahinungdan nga ang mga kaway, una-una sila nga katong Jesus nga tuwa sa langit, mousab daw mo balik. Because it is written the Son of Man, and Jesus 2,000 years ago referred to himself as the Son of Man. As the Son of Man also, everyone thinks the Son of Man who will come upon the clouds is Him. And they were all completely deceived. Do you understand? But has this mystery been unraveled for all of you? Padayag ito mga kaigsunan, ang duha ka posisyon, may tungod sa posisyon ang idala ni Teacher Park o sa grupo sa Dolnara o sa Elijah Gospel Missionary Institute. Ayun ang pagtulunan di ay kining ang kadawang pagbalik, nag-refer din siya sa katapusang anak. Lang espiritu nga nahimong tao. Whereas ang tanan ng mga SDA daw, mga religion, nalimbungan sila. Manang ingon diri they were completely deceived. Kaya nagtuo pa sila, Jesus daw nga tuwa sa langit, balik pag-usap. Pero makiksunan ato is sumari. Sumari na to. Ang giingon diri. So this God seated on the right side of God the Father's throne. Do you think He will come down as a man to die repeatedly again? It is written like that in the Bible. So muna siya agsulat ni Teacher Park mga kaigsunan or sa iyang walid. Iyon siya nga kining usa ka Dios nga naglingkod sa tuong bahin sa Amahan dito sa langit. Naguna-una ba kamo nga siya mo balik pag-usab ingon nga tao aron mamatay repeatedly again kay nasulat dali sa Biblia. Kung tanawon mga kaigsunan, kaya ang point niya ni kung mabalik si Jesus, so mahimo sa siyang tao unya mo antos o mamatay repeatedly sa tupa mo antos unya mamatay sa makadaghan kay mao na siya ang gingon sa Biblia. Pero kung ato tanawan ng Biblia may igsoon sa Hebreano 9:24-28 ato tanawon diri kung si Kristo human sa iyang paghalad kausa mani ba siya pag-usab aron mag-antos o mamatay? Aron na po sa kaluwasan sa mga tauhan. Kaya nabasa man sa Biblia. Actually, sa dihang akong review na siya ang Biblia, wa mo ko'y nakita sa usa ka verse
nga after nga namatay si Jesus, mamatay na po siya pag-usab, mahimo na pa siyang tao aron magantos o mamatay pag-usab aron muluwas sa katawhan. Ang basa mo lamang ni Mason sa Hebrehanon 9:24-28. Ngayon, ingon diri, for Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself now to appear in the presence of God for us. So man sa pagkamatay ni Jesus, misulod siya sa holy place o niya katong nga holy places may suon mo to heavenly song to aring dili lang figure pan mo to siya ang true pattern. Into heaven itself now to appear in the presence of God for us. So to asya dito alang kang kinsa alang gyapon kanato. So kay tuwa naman siya sa heavenly sanctuary, to na gani siya sa most holy place karon. Aso pa ito, nor yet that he should offer himself often, as the high priest entered into the holy place holy place every year with the blood of others. So dili po siya mo-offer sa iyang kaugalingon sa makadaghan. Ingon sa gibuhat sa high priest nga sa matag tuig o musulod sa most holy place uban sa dugo nga dili iyaha nga dugo sa mga karniro, mga baka. So isulod dalon ani ngadto sa most holy place once a year. Pero na po'y daily every day. May son. Tato pa nagpasabot na siya nga kung anti-type nga magpakamatay unta si Jesus sa makadaghan. Apan gingon diri nga dili sama ni anak. Kay kung iana pa daw, for then he often have suffered since the foundation of the world. Kay kung pareha pa na siya sa muantos magpakamatay sukad sa pagtukod sa kalibutan. But now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. So apan makausa sa katapusan sa panahon, dili mo pasabot katapusan sa panahon sa 6,000 years gyud ay siya mani. So sa katapusan sa gitagal nga panahon kanu sa ama siya ingson ang iyang paganhi diri mingson nga nag-antos ng pagkamatay siya sa Apostol Pablo may nagsulat ani. So pansa makausa sa pag-abot sa panahon ng itakda sa katapusan sa panahon ng itakda siya ni abot to put away sin by the sacrifice of himself sa pagkuha o sa paghatag sa iyang kaugalingon ingon nga halad tungod sa sala. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Ingon nga gi-appoint sa tao nga mamatay ko sa niya paghukom. So Christ was once offered to bear the sins of many. Mosa si Kristo ni offer sa iyang kaugalingon kausa aron sa pagdala sa sala sa kadaghanan. Kadaghan ba migson? Tanawa sa Biblia kung naa mo mabasa migson sa usa ka verse naghisgot nga si Jesus nag-offer sa iyong kagalingon makadaghan mag-offer pa siya sa iyong kagalingon makadaghan. So i-share na may ison kung makita mo pero sa akong pag review sa Biblia may ison wa kayo mabasa na ito may ison nga madi pa si Jesus pag-usap aron mo antos na po mo sakripisyo aron muluwas kalibutan. Apan giningon dere, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. So apan pasabot din Mason nga kausa siya namatay aron sa pagdala sa sala sa uban sa ikaduha mobalik siya pag-usap wala na labot sa sala without sin unto salvation. Nga may salvation ka. Mo na siya ang final salvation, final work of salvation Mason. Kasi kami. Pero wala na siya labot sa sala. Man siya diri sa kalibutan. Kuhaon niya iyang mga katawhan, kung dili na siya mag-antos mahimo pang tawo pagkamatay. So mao gyud na siya ang sulat sa Biblia mga igsoon. So kung naa pa tayo mabasa nga mahimo pa siyang tao na mamatay, antos. Mas maayon ta
kay lisod ba na nga magwalit nga mahimo siyang magantos mamatay. Kay nasulat sa Biblia unya mo puti makita sa Biblia nga mahimo pa siya sa Kristo magantos na pod unya mamatay. Ang giingon diri kausa lang siya mamatay unya kato alang na sa tanan. Naay suporta na sa Hebrew 10:15 ginayon dire. By the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So clear ka Migson. Harman diri nga kita gibalaan pinaagi sa usa ka halad sa lawas ni Hesus kausa alang sa tanan. Paingon nga kausa alang sa tanan. So wala na ikaduha. Kay gibayaran naman tong sala sa tibuok kalbutan Migson pinaagi sa lawas ni Kristo sa iyang kamatayon sa krus. So gikan kang Adan hangtod sa 2,000 years ang kamatayon. Ug gikan nitong panahon na hangtod karon sa ato mga bitaw nga wa natay halad-halad tungod kay gibayaran na ang atong sala ni Jesus. Anytime ang kasala ta naidugo ni Hesus nga atong i-claim nga mao hinlo sa atong mga sala. Nunid na nga aduna pay laing Kristo nga moanhi aron maluwas sa ato. Mapakamatay pinaagi sa iyang dugo nga mutuota sa iyang maluwas ta kay gibayaran naman ta ni Jesus. Pakamatyan naman ta niya. Unable press standards daily ministering offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. But this man, after he has offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. Apan kini usa ka tawo man naka-offer siya sa usa ka sacrifice for sins forever. Alang sa sala hantod sa walay katapusan. So usa lang ka sacrifice, sat down on the right hand of God. From henceforth expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Ato pa pinaagi sa usa ka sakripisyo or halad yang gihingpit ang tanan kanila nga nabalaan. So mo na siya maigsoon. Usa ka halad ni Kristo ug alang na sa tanan. So ang point ang ingon din niya maigsoon nga naguna-una ba kamo nga musaka pa siya sa langit ang katong usa nga naglingkod sa trono mo balik pa usa aron magantos na usa o magpakamatay, come down sa man to die repeatedly again, kaya nasulat na sa Biblia. O atong masawan sa Biblia Migson, o ay nasulat rin nga muanhi pa si Kristo o mamatay. Kung naaman mo makita mga kaigsunan, padayag, comment dire, mabasa. Pwede man mo comment dire Migson. Comment, muna nga verse, Brad Carle, mabasa nga si Kristo sa timuanhi siya pag-usap. Makantos na po siya. Kung natin mabasa Migson, adawaton tanaw atong timbang-timbangon kung unsa po yung sabot na. Naman po yung mabasa Migson nga, basa lang, mo po sabtan. Kung naagi, mas clearer pag yun ani Migson, nga naapag nga mapatay si Kristo sa makadaghan, sa literal yun nga mahimo siyang tao. So ato nang dawaton mga kaigsunan kaya nasulat na ang ato ang sulat raman. So ang atong sigutan mo na ikaduhang atong sigutan Migson. So malak niya, so this advent in Chinese characters means coming the second time. This does not mean that the one being will live and come back down again. But Jesus said, I am going to my Father, but there will be one who comes in my name. The name of Jesus who is the helper. Kamo na yung pasabot mga kaigsunan nga wala na siya nagpasabot nga ikadawang pagbalik ng usang saka anhi pag-usap panagsigod daw ni may tungod sa balang espiritu nga sa yung saka si Jesus saan siya nga maabot ang balang espiritu nga modala sa iyang ngalan. Unya siya makiguban kaniya sa walay katapusan for eternity. To be with you for eternity means all of his action will be uniform with yours. So the whole world thinks the second advent means one being will go up and come again second time, but they are completely wrong. This refers to the second Christ, it refers to the second Jesus who comes. So, matutunan mga kaigsunan, ang Holy Spirit
Kung atong basahon na siya John 4, na mabasa sa John 14, sa John 16, saan ni Jesus nga maabot ang balang espiritu sa dihang siya mosaka. Pero kung atong isubayon ang history ng igsoon, niabot ang balang espiritu after sa Pentecost. Ang saan ni Jesus nga maabot, niabot sa after sa Pentecost, during Pentecost gid ay niabot. So pag-abot sa Pentecost, atog yung basahon, kanang second advent diha mga igsoon, wala man naghisgot diha nga sa Apostol Pablo nga na-filled sa Holy Spirit, si Pedro, ang mga disipulo, nga katong Jesus nga tuwa sa langit, ay namugtuo nga mobalik ta pag-usap. Pero kung atong reviewon, gikan sa ilang time, ang ilang mensahe, nagmensahe sila nga katong Hesus nga misaka sa langit, mobalik pag-usap. Dili lang sa time sa apostoles during nga niabot ang ang balang espiritu maigsoon, apan hantod sa panahon ni Kristo hantod sa tong panahon karon, ang mensahe ng second coming naghisgot sa usa nga tuwa sa langit, balik pag-usap. Dapat unta sa pag-abot sa balang espiritu kay siya man kay gitudlo ani. So during sa Pentecost, ang wali unta sa mga apostoles nga ayaw na magtuo nga katong Hesus nga misaka sa langit, mo balik pag-usap. Apan mo nagisgot na ni sa kuha sa balang espiritu nga maabot. Nya kato espiritu di naman nato maglutaw-lutaw na hangin, maabot sa katapusang panahon nga tao. So aya pa day siya magisgot sa katapusang panahon na nga niabot ang balang espiritu ang fulfillment sa promise ni Jesus. Naabot naman during pa sa Pentecost. Pero kung atong sa sihon mga kaigsoon, ano sa gigingon? Kaya naghisgot mo po na siya writing ni Sister White. Itong tanawan mga kaigsoon, there is gikoted man din Revelation 1:7, gikoted ang 1 Thessalonians 4:16 ug Matthew 25:31. So giningon din nga sa Desire Pages 832, ngayon din, Christ had ascended to heaven in the form of humanity. The disciples had beheld the cloud receive him. The same Jesus who had walked and talked and prayed with them, who had broken bread with them, who had been with them in their boats on the lake, and who had at the very day toiled with them up the ascent of Olivet. The same Jesus had now gone to share his Father's throne, and the angels had assured them that the very one whom they had seen go up into heaven would come again even as he ascended. Kaya padayon din mga kaigsunan nga si Kristo sa dahil masaka siya sa langit, masaka siya sa form of humanity. So, kadto nga Jesus nga naglakaw-lakaw ban kanila, isulti kanila, o niya nagkaon ban kanila, o nagiguban kanila sa boats, o niya sa katapusan, nagiguban kanila sa ding nisaka sila sa Mount Olive. O niya dilalin si Jesus. The same Jesus had now gone to share his Father's throne. So, ilali naman siya. So, sama daw gihapon niya Jesus nga nakigbahin sa trono samahan. O ang mga mandunda nag-assured sa iyang mga disipulo. Katong usa nga misaka nga inyo nakita, misaka sa langit, would come again even as ascended. Mubalik pag-usap sama sa iyang pagsaka. Kung nakita niya siya, kita po niya siya nga mo-ascend. He will come with clouds and every eye shall see him. Abot siya uban sa mga panganod ug ang tanang mata makakita kaniya. The Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise. The Son of Man shall come in his glory, and the glory of and all the holy angels with him. Then shall he sit upon the throne of his glory. Revelation 1 verse 7. Thus will be fulfilled the Lord's own promise to his disciples. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. John 14:3. Well might the disciples rejoice in the hope of their Lord's return. Pagingon nila, well might the disciples rejoice in the hope of their Lord's return. Saan nila pag-rejoice sa hope sa pagbalik niya?
Di naman na ito mabalik si Jesus. So, sama lang nga si Jesus, namakak. Balik ko pag-usap, pero maabot tayo na espiritu nga niabot naman po na sa amuan during Pentecost. So, diri pasabot mga kaigsunan nga doon na siya klainan. Pasabot ni sabot sa mensahe ni Teacher Park nga nahisgot ang sikan kami tungkol sa helper or sa Holy Spirit yung maabot ingon nga tao. Apan diri maigsoon gipasabot nga katong usab ni Saka maor gyud gihapon ang mubalik pag-usab. So wala siya naghisgot sa Holy Spirit nga mahimong tao nga maabot. So ang ikatulo maigsoon kaduha ra man gyapon din ako muna. Ikatulo ni siya nga atong isgutan. But if you look in the words of the prophets, it is written that when Jesus comes again, He will transform it with an undefiled new truth, and that people will rejoice wherever Jesus appears. So, mutan-aw data sa pulong sa prophetess, or sa sinulat ni Sister White, nasulat daw siya, sa dihang mubalik pag-usap si Jesus, iyang baguhon ang mga tao, uban sa bagong kamatuoran. Unya ang mga tao magkalipay bisag asa kini Jesus mo. Wadto. Kini maigsoon. Ako di siyang gisusi sa mga writings is so wide. Ay kung dire ka sa cellphone maigsoon namnay apps niya moadto ka sa laptop namon gyapon na apps. So pwede na nimo i-locate ang word for word. So kung i-type ra nimo na He come again in a new truth, undefiled by human theology. Ako ni pang type tanan maigsoon. Wala man gyud ko nabasa sa usa. Gyud ko nabasa sa usa ka word nga nahisgot si Sister White nila. Ambot lang kung naabad yun. Pero mas maayo mo God kung magwali ka. Mukot gani kag usa ka passage. Isulat gyud nimo, isulti gyud nimo nga nag-quote ko ani nga book, passage, page, unsa na siya nga page. So mo na siya ang dapat. So clear ba? Nga klaro nga kamatuoran nga tinuod gyud siya nga akong gi-quote kay mo siya. Kaya sa uman man gud migson, moingon ra nga sulat ni diha, sulat pero actually sila ra pay gabuhat-buhat. Gamiton ra bitaw ang mobile nga ngalan pero wala na migson. Kaniunta na, dapat unta, sabihan mo, mensahe siya, naagi basis. Kung naman sa Spirit of Prophecy, writing ni Sister White, naagi unta. Pero, sa diyang gilukit na ako, wala mo kayo nabasa, gawin sa kusam, igsoon. Kaya kung atong, di mo po pwede nga ang sinulat sa usa ka tao, magkontradik sa uban niyang sinulat. Kung akong natunan, nasa Spirit of Prophecy, ginayon diri, when the work of the investigative judgment closes, sa Great Controversy 490, the destiny of all will have been decided for life or death. Provision is indeed a short time before the appearing of the Lord in the clouds of heaven. So, pasabot diri maigsoon, instead nga mahimo pa siyang tao niya muwali maigsoon niya baguhon ang mga tao, sumala ni Sister White daw. Apan diri sulat niya sa Spirit Prophecy nga ang investigative judgment sa diha daw ang investigative judgment sirado na ang tanan, the destiny sa tanan himong ma-decided sa life or death. So provision is close. So provision is indeed a short time before the appearing of the Lord in the clouds of heaven. So sa most holy place, investigative judgment. So sa paghuman niya dito, close of provision, mabalik na rin si Jesus. So muna siya ang hanay sa prophecy mga kaigsunan. So Christ in Revelation, looking forward to that time, declares that he that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. So, pasabot na rin mga kaigsunan na human sa buhat ni Ginisus sa langit ng santuario. No?
Pronouns na ang matag kaso, desisyonan, siya ang kamataro sa pagkadautan. Humani ana, and behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. So, mabalik na pag-usap si Jesus. Apan wala giingon diri may igsoon nga mobalik siya, mahimo na po siyang tao, magdala og kamatuoran nga bag-o. Kay kung buot pasabot, ni ana nga magdala siya kamatuoran, open provision pa, abri pang kaluwasan, kay magwali pa man siya. Pero pasabot diri may igsoon nga sa mo balik pag-usap si Kristo. Dili na. Wa na'y kaluwasan. Sirado na ang kaluwasan. Kay after human ang investigative judgment dito, sa most holy place, ay pa mabalik si Jesus. Napayusan din mga kinsunan. The work of investigative judgment and the blotting out of sins is to be accomplished before the second advent of the Lord. So, ipadayag ni Sister White sa Spirit Prophecy nga ang investigative judgment mo na siya ang katapusan nga buhat dito sa langit ng santo. Sa most holy place. So, nisulod si Jesus pagsaka niya sa holy place. 1844, nisulod siya sa most holy place. Human sa iyang pagbuhat sa most holy place sa investigative judgment, mabalik siya pag-usab to execute sa judgment. So, mo ni giingon diri nga, the work of investigative judgment of blotting out of sins is to be accomplished before the second coming of Christ. Lisod man i-execute. Nga wala pa na-investigate mo na nga, i-investigate ito. Manya, sa pagbalik niya, execute, mo na gitawag ang executive judgment. Since the dead are to be judged out of those things written in the books, it is impossible that the sins of men should be blotted out until after the judgment at which their cases are to be investigated. When the investigative judgment closes, Christ will come and his reward will be with him to give to every man as his work shall be. Kung man sa investigative judgment, magsoon, muna siyang Day of Atonement dito. Ang Day of Atonement, nag-involve siya of work of investigation. Muna siyang investigative judgment. Katapusang buhat ni Kristo dito sa langit ng santuaryo. Kanya mahuman na si Bison, mabalik siya pag-usap. Pero ako nabantayan Bison sa doon na wala na sila isang sanctuary doctrine. Wala na lagisgutan pagsulod ni Jesus sa holy place. Wala na lagisgutan ang unsa ang work niya sa most holy place, unsa ang Day of Atonement. Nag-involve man na siya work of investigation, gamo na siyang investigative judgment. Wala na. Ang ilang bantayan nga, ang ilang pagtulunan, di natapang kinahanglan sa intercession ni Jesus. Dinaan nila ang Kristo dito sa yuta, ang mga nag-intercede. Di natamusunod siya samtang nabuhat siya sa investigative judgment. So, bisa na second coming nila, di na daw mabalik siya. So, sama na, kaya kung imo maguning pauning second coming, kaya ang second coming mga kaigsunan, ginayon ang after the work of the high priest sa most holy place, there is earthly sanctuary, he will come out to bless the waiting congregation. Mosab, after the work of Jesus in the most holy place, will come the second time to bless his waiting people with eternal life. Na siya mabasa sa Great Controversy, mga example. Wala na ako nabutan diri ang passage. So, connected na ang sa plan of redemption, connected ang second coming ni Jesus, connected ang pagsulod niya sa most holy place and investigative judgment, connected ang pagsulod niya sa holy place, o ang iyang kamatayon sa cross. Kaya ang kamatayon niya sa cross, sama rin na siya sa kamatayon sa outward court, sa earthly sanctuary. Unya ang pagministeryo niya sa holy place, sama na siya sa pagsulod sa priest diri sa earthly sanctuary aron katong dugo nga giula sa karnero sa outward court, i-minister niya sa holy place. Iwisik-wisik na niya sa tabel nga nagbabag sa holy place ug most holy place. Unya once a year adunay Day of Atonement. Musulod ang high priest ngadto sa most holy place. Mousab na siya mga kaigsunan. Si Jesus namatay sa cross sa outward court. Nag-minister siya sa holy place. He is the priest, he is the victim. Unya misulod siya sa most holy place. Whereas ang most holy place mga kaigsunan, ang Day of Atonement, once a year sa yuta. Sa heavenly sanctuary, nag-involve siya o
work of investigation. Kaya ang tanang record sa book, ang tanang mga records sa sila, ibutang man na dito sa book of records. Muna siya nga, ang Day of Atonement, nag-involve siya of work of investigation. Muna siya gitawag nga investigative judgment. Muna siya ang kaso sa matagos sa investigahon mga kaigsunan. Unya si Jesus mo atong advocate or atong abogado ng laban. Nagtuotan nga naglingkod na si Jesus dito sa tong trono sa Ginoo. Nasa gibuhat dito. Naglaban siya kanato sa work of investigative judgment. Gikan sa mga patay ngadto sa mga buhi. Siya ang atong manlalaban. Humani ana mga kaigsunan, mabalik siya pag-usap. Muna siya ang garay sa kamatuoran. Pero kung bungkago niya mo na sa kaming, bungkaga sa ang trabaho niya sa most holy place. Unya bungkaga po na yung trabaho sa holy place. Ipabilin ang kamatayon niya sa cross. Pwede rin na. Una-una na sa mga tao, mga kaigsunan. Pero kung anak manggaling, ibungkag nimo ang sanctuary doctrine. Why second coming? Ibungkag nimo ang sanctuary doctrine. Ang heavenly sanctuary o earthly sanctuary. Muna siya may igsoon nga sabot dere nga sa diha ang second coming daw nga mahimo pa siya magdala og bagong kamatuoran unya bag-ohon niya mga tao out of history. Kay si ang man nimo isulod sa sanctuary doctrine nga moanhi pa siya ingon nga tao magantos nga actually sa sanctuary doctrine after sa work of investigative judgment close of probation na aya di mo balik si Jesus unya samtang ipasabot diha nga mawali pa siya pag-usab baguhon niya mga tao. So lahi siya sa muhisgotag sa common o sa detailed sa history of prophecy. So muna siya may igsoon nga pag-ingon nga moanhi pa siya ang dalagong kamatuoran murag dili nimo makita sinulat ni Sister White. Pero ang gamit ni ang sinulat spirit prophecy nga nada na kamo lang may igsoon ako nga kung naaman may mabasa palihog pag-publicate kay kung naanay mabasa naman din na mabasa atong tunan kung unsa gyud bot pasabot ana kay dili mo ang bagong kamatuoran dili mo na makontra sa karaan nga gipadayag ng mga kamatuoran apan mo unfold siya ug mo palikon sa nauna nga pagtulunan. No kung mingon ka nga wala na tong investigative judgment wala na tong coming Jesus kay mo na siya ang tinuod nga pag-abot ni Jesus. So lisod na mo tuwa naming zoon. There is no such thing recorded in the spirit prophecy that when Jesus comes again, He will transform man with an undefiled new truth. But provision is ended a short time before the second coming of Christ. So mo na ginamay zoon. Wala na siya nga mingon nga mawali pa kay kung moingon nga moanhi pa siya o baguhon niya ang mga tao sa pinagi sa kamatuoran nga iyang giwali. Sa Matthew 24:5-6 ingon diri si Jesus mismo ang ingon take heed that no man deceive you. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. I-prophesy na po dahil siya daan mga kaigsunan na before sa katapusang panahon sa dili pambalik si Kristo adunay mga Kristo muanhi nga mga tao magdala sa ngalan ni Kristo nga Jesus daw sila Kristo daw sila kay kung mo giday may zon ay kung moingon ba adunay pagwali natural kini nga mga Kristo muwali man kay sa unahan atong tan-awon muwali pa ni sila. Then if any man shall say unto you sa Matthew 24:24 then if any man shall say unto you, lo, here is Christ, or there, believe it not. Nga nang giingnan man mag-igsoon nga, kung adunay mo ingon sa inyo nga, tuwa dito sa Korea, tuwa sa Brazil, tuwa sa Pilipinas, tuwa Kristo dito. Nga nang mo ingon sa Ginisos nga ayaw mo to, what pasabot, wala gay mo abot. For there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Dahil manungha ng mga false Christ, hindi nga mga Kristo, hindi nga mga propita. Onya, ang kuyaw lang ani mison kay magpadayag sila dagkog mga ilhanan o mga kibulungan. Nga bisan pa ang mga pinili posible nga ma-deceive. Kung mutungha sila dito sa reliyon sa Katoliko,
Ang mga Santo Papa ay natural. O dili ta ma-deceive ana mga igsoon kay Sunday keepers man sila, Sabbath keepers man ta. Ato dito sa Iglesia ni Cristo. Natural, di ta mo tuo kay Sunday keepers man sila. Pero dito sa mga Sabbath keepers, nabay nito nga ang Kristo mga igsoon. Wala po ko nakitaan mga kaigsuonan nga doon ay nito nga ang Kristo sa mga Sabbath keepers. Pero karon pa ko si Teacher Park, angkon man siya nga Kristo, Sabbath keepers, vegetarian, reformador. Muna nga daghan po ng mga reformador nito sa iya nga mga second coming. Pero bantay ta, pamukon condemn sa inyo ha. Pero kung saan pag-deceive sa very elect, kung dito ka sa uban ng mga protestante, so dili gina sa mga reformador o dili gina sa mga Sabbath keepers. Mo deceive bisan sa very elect. Apa sa 25 gingon, behold, I have told you before, si Jesus gingon, sultian ta namong daan. Wherefore if they shall say unto you, behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers, believe it not. Kay kung wani pa siya ingon nga tao, magantos pa, ug magwali pa, ug bagdalaw bagong kamatuoran. Sa to mawali siya. Ama siya mato siya desierto, mato siya ng lugar, musulod siya kwarto. So ang mga membro niya maingon gyud nga tuwa siya dito sa desierto o tuwa siya nang lugar, tuwa siya nang arong. Mana gina mga membro, nga mao na siya ang Kristo. Paningon ni Jesus. Kung adto o kung ingon sila nga tuwa sa lawak, tuwa sa desierto, ayaw mo tuo. Ang rason nga naman migsoon. Ang rason nga gyatan ni Jesus. For as the lightning cometh out of the east and shineth even into the west, so shall also the coming of the Son of Man. Kaya kung mabalik din si Jesus kung saan, dili na siya may mong tao, dili na siya magwali-wali. Apan, maabot siya dire, uban na sa dakong himaya, sama sa kilat, sama sa kilat, mukilab gikan sa silangan, padulong sa kasadpan, makita sa tanang mata, mo na siya ang pagbalik sa next tao. Bisan siya sa tanas mga igsoon, kung atong mabasa ang sulatan, katapusang panahon, sundugon ni Satanas ang pagbalik ni Jesus. Ang description. Tanan niya mga manlunda, iya po ng tapukon, pretty mandaghanak, 1/3 of the angel God nga nakuha ni Satanas. Langit. So, ang tanan niya mga manlunda, magpakita sa kawanangan. Niya, i-impersonate ni Satanas ang nawong ni Jesus nga, sama siya sa dagwan ni Jesus. Basa natin ang mga isang natin. Sa kanyang dire? As the crowning act in the great drama of deception, Satan himself will personate Christ. Ano siya? The great drama of deception. Crowning act in the great drama of deception. Ano sa kanyang diha? Si Satanas, yang sundugon si Kristo. The church has long professed to look to the Savior's advent as the consummation of her hopes. Now the great deceiver will make it appear that Christ has come. Mupadayag si Jesus. Si Satanas, ang the great deceiver, mupadayag nga niabot na si Kristo. In different parts of the earth. So dili makita sa tanang mata, kalainan ani dili makita sa tanang mata. Pero in different part of the earth. Dili ba sa Pilipinas, sa Korea, dili sa Manila, Mindanao, Visayas, so dili makita sa tanang mata. Different parts of the earth. Ang kalainan ka nato pakita kung si Jesus mo balik na. In different parts of the earth, Satan will manifest himself among men as the majestic being of dazzling brightness, resembling the description of the Son of God given by John in Revelation. Resembling God, mumao God. Katong dazzling brightness, majestic being, nga dili basta-basta. Naapoy siya, mulutaw sila sa kawanangan. Revelation 1:13-15. The glory that surrounds him is unsurpassed by anything that mortal eyes have yet beheld. Grabe po kayo, unsurpassed. Ang himaya nga magalibot kang Satanas ang sayang mulunda, nga murag wa gyud nakita sa tanan nga mga tao. The shout of triumph rings out upon the earth. Christ has come, Christ has come. So bisan ang singgit sa kadaugan, mulanog sa kawanangan nga nibalik na si Kristo, nibalik na.
the people prostrate themselves in adoration before him. Manghapa po ang tanang tao sa iyang atubangan. While he lifts up his hands and pronounces a blessing upon them. Mukuan po siya. Mupanalangin po siya sa ilaha. Banten. Susama nga si Jesus nagpanalangin sa iyang mga disipulo sa dihang naapa siya yuta. His voice is soft and subdued. Lumo po kayo siyang tingog. Ayaw kayo sinulti. Yet full of melody. In gentle, compassionate tones, he presents some of the same gracious heavenly thoughts which the Savior uttered. He heals the diseases of the people. Iya pong ayohon ang mga balapian sa mga tao. Muna siya may isuon. Sundogo ni Satanas. Grabe kay hugyaw ang tanang tao sa kalibutan, mga kaisunan. So kinsa go dili malimbungan ana nga nagluto-luto sa kamalangan, mao gyud naon ni Jesus uban sa tanan niya mulunda, grabe himaya. Makita sa nagkanalaing lugar. Pero ang sa ingon dali. Sumpay, ang tanaw sumpay misod. And furthermore, Satan is not permitted to counterfeit the manner of Christ until wa siya gitugutan may soon nga mo counterfeit. Ato pag i-control ang gahom ni Satanas, di siya counterfeit. The Savior who has warned his disciples, his people against deception upon this point, and has clearly foretold the manner of his second advent. So pag i-foretold na gini Jesus daan ang manner sa iyong pagbalik. So there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. So, muna siya mingson, sa mga tao na ay mga nag-angkon ng mga Kristo, manhi diri. Ingon dahil mga tao, wherefore they shall say unto you, behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers, believe it not. So, kung yung mga tao tuwa siya sa desert to, tuwa siya nining lawak, aning lugar, ayaw mo pagtuo. For as the lightning cometh out of the east and shineth even into the west, so shall also the coming of the Son of Man be. So dual application din ni Wigson. Sa tanan nga nag-angkon nga Kristo nga maabot sa kalibutan, niya moingon ang iyang mga membro to asa dito, ayaw mo to. Kaya nga naman, sama sa kilat, kilabi ka silang makita sa kasadpan mao ang pagbalik ni Kristo. Dili mga kaisunan, gipasabot sa unahan. This coming, there is no possibility of counterfeiting. It will be universally known, witnessed by the whole world. Si Satanas, in different parts of the earth, mapakita siya. Whereas, kung mabalik si Jesus, it is universally known, witnessed by the whole world. Makita sa tanang mata. Karon may son, 12 hours a day, 12 hours a night. Ang adlaw makita sa pikas kilid. Pero diri ngit-ngit. Kaya wala may adlaw. Pero kung mabalik sa Ginoo, mo flash na siya. Sama sa kilat ba nga. Kita sa tanan. Mo flash, ngit-ngit na diri. Bisag hayag diri ngit-ngit diri pero mo flash na siya mingso ni makita sa tanang mata. Whereas si Satanas, kung mapadayag siya sa kawanangan nga ingon nga nibalik niya si Jesus, kuan lang na siya mingsoon in different parts of the earth. Mo na siya nga makita natong deception mingsoon. How much more ang tao diri ay Pilipinas. Magwali-wali makita ba na siya sa mga lugar. So dual application ni siya mingsoon. Pero wala nang pasabot diri mingsoon nga mobalik pa si Jesus aron himong tao. Kay masukuhi na po siya. Sumpay mga kaigsunan. Only those who have diligent Bible students, or only those who have been diligent students in the scriptures and who have received the love of the trust will be shielded from the powerful delusions that takes the world captives. Kadto lamang mga diligent students sa balang sulatan mao ang unya ilang idawat ang gugma sa kamaturan panilipdan sila sa mga delusions nga mao ay mo takes the world captive. Kuyaw mga kaigsunan na daghay mga limbong maamot sa kalibutan. Pero unsa atong basihanan ang pulong sa Ginoo. Mao lang nato atong panalipod pero ang problema may igsoon kung di natamo to Biblia. Maingon maguna usahay sa ang akong pulong labaw pa sa Biblia
kay Diyos ko. Mo na nakalisod mga kaigsoon. Pero bisan pa Diyos may igsoon, ang Ginoo nangingon nga, believe not in the spirit but try the spirit. Kisa ang spirit, Holy Spirit. Ayaw tuhoy ang tanang espiritu apan susiha ang tanang espiritu. Kadaghan mga false prophecy abot sa kalibutan. 1 John 4:1 ison. By the Bible testimony, this will detect the deceiver in disguise. Nagi sa Bible makisunan testimony. Mo ni siya mo detect sa deceiver sa ilang disguise. Kaya naman, may naman kung mabasa diha o kung mabasa. Kaya naman di man po padayag kung mabasa. Ingon na mong babasa, pero wala mong pwede padayag na yung basa. Mana siya may isawan nga, disguising. To all the testing time will come, by the sifting of temptation, the genuine Christian will be revealed. And the people of God now so firmly established upon His word that they would not yield to the evidence of their senses. Would they in such crisis cling to the Bible and Bible only? Satan will, if possible, prevent them from obtaining the preparation to stand in that day. Ngita yung Satanas nga malimbungan ta makigsunan. So if men are so easily misled now, Selected Messages Book 2, 394. Kung ang mga tao sa iyon lang sa laagon karon, how will they stand when Satan shall personate Christ and work miracles? Saan nila pagbarog? Sa diyang sundog-sundugo na ni Satanas si Kristo nga mabalik na siya niya mag-work pag isang mga miracles. Who will be unmoved by his misrepresentation then professing to be Christ when it is only Satan assuming the person of Christ and apparently working the work of Christ? Kinsa daw dili matandog sa iyang misrepresentation nga nag-angkon nga Kristo nga diin si Satanas ram di ay nag-angkon nga sa persona ni Kristo, nagsulong sa persona ni Kristo ug nagbuhat sa buhaton ni Kristo. Kinsa may dili daw malimbungan mga igsoon. Kung malimbungan galing ta karon, saon na daw na ang panahon na. Mga igsoon, di kita palimbong. Mo naging Jesus sa tanan niya mga tentasyon ang iyang tubag, it is written. Ato pud mga igsoonan, sa tanan nga mga deception, mga pagtulanan, atong tubag asa mabasa. Pero kung moingon ra nga mabasa dito, nya wa mo pwede padayag, so lisod na mga igsoon. Pero kung naaman dyan, pwede pa ninyo i-post dire, Mingson. Pwede pa ninyo i-post dire. Mo ni Carlem, mabasa din siya dire ng libro. Mabasa dire ng verse. Dire, Mingson, mabasa gini siya. Sa Chunsan Book 195. Sa Chunsan Book, ng Japon to ang sa unahan ako mga verso, Mingson, bro. Sumpay na siya, 195. Nagsulat si teacher dire mga kaisunan. I-compare na to. Wala gyapon na ibot niya passage, pero sa diyang gilocate na ko sa spread prophecy, na ako'y nabasa anay may igsoon. Pero galing lang, maragi, atong tanawon. The Son of Man, Jehovah, will come on a cloud, boldly like a mighty conqueror. Not as one who has endured through many hardships in order to drink the bitter cup of shame and curse, but as one who will judge the living and the dead, as a victor over heaven and earth. His name is faithful and true. He will fight as he judges in righteousness, and the heavenly army will follow him. Holy angels that cannot be numbered, a great and vast crowd will accompany him as he sings heavenly songs. So muna siya ang komentaryo niya may soon, kining pula, akong ibot nga sa ubos. When he was born, not a single angel was permitted to sing, and not even a dog bark. But after his victory, a great and mighty group of angels will accompany him. So, nahisgot ni siya sa katapusan Kristo. Dili ni siya sa kan Jesus. So, yung Son of Man, Jehovah, maabot like a bully conqueror o niya. Maabot siya, dili na sama sa pinunglo. Mo drink the bitter cup of Shimano. So, apan, maabot siya uban sa victor over heaven and earth. Ano siya ipasabot mga kaisonan. Unya, ang heavenly army will follow him. Holy angels that cannot be numbered. So daghan ka mong lunda. Mong padayag po. Sa kawanangan. A vast crowd will accompany him as they sing heavenly songs. Ay, padayag mong ginagdamay son. Nung balik sa Kristo, tanang mong lunda. Uyog sa iyaha. So mo na siya may son.
Oh, heaven will be filled with thousands and thousands of radiant angels. Pupuno na siya ang langit sa thousands and thousands of angels. The scene cannot be described with human pen. No man can possibly even imagine the dazzling sight. Grabe yun ang dili ma-describe sa human pen. O niya sabisan pa sa baba mga the glory will cover the heavens. Himaya mo cover sa heaven, and the sound of praise will fill the entire world. That light will be like the sun. Sama sa hayag sa adlaw. How will he arise? Komentaryo lang na yung mga open and close parenthesis mga iyang komentaryo. How will he arise? Will he go up on the ladder? He will rise like the sun. The dazzling scene cannot even imagine. The glory which will fill the heavens and the sound of praise will fill the whole world. That sight will be like the sun. And living clouds, heavenly clouds will draw closer. And each person will see the King of life. All will see whether it is the Christ 1,000 years ago or the last Christ. So inyong makita daw rin mga kaigsunan kung kinsa ang naa sa puting panganod. Kinsa ang gilibutan sa tanang mga lunda, si Kristo ba sa 2,000 anyos or ang katapusan pang Kristo. Buat pasabot rin mga kaigsunan, ay siya may resulti, buat pasabot nga kidili ni si Jesus kundi ang katapusan Kristo. Now upon his holy head will be a brilliant crown. It is written that his holy head was not the head that wore the crown of thorns. So nasulat daw, ay explanation na ni, nasulat nga, ang iyang ulo wala nagasuot sa crown of thorns. Korona nga tunokon. But here it's written that his holy head was marred by the crown of thorns. Pandiri nasulat daw, ang ingon nga point rin nga nasulat, buat pasabot nga nag-quote ra siya ni. I-quote niya sa Spirit of Prophecy. But here it's written that the holy head was not marred by the crown of thorns. Basa daw diri nga ang iyang agtang wala na samaran sa crown of thorns. That he was not the one who wore the crown of thorns. Buat pasabot ka, wa man nasamaran. So, dili siya ang usa nga nagasulob sa korona nga tunokon, but wore the brilliant crown. Buot pasabot ani nga katon Jesus kay na-marred man to yung agtang, buot pasabot nga dili kato siya ang Jesus nga maabot kun dili another nga Kristo. His face shines far brighter than the sun of the noonday, and upon his garments and tie is the name King of Kings and Lord of Lords. So kung inyo nasabton mo ison mo gina siyang poet nga kanisikan kaming di ay wala na pasabot sa Kristo, wala na pasabot sa Jesus atong 2,000 anyos nga mabalik pa usab apan hisgot siya sa katapusan. So mo na siya mga explanation ng igsoon. Ano mo na rebihon mo na maklaro. Ako nang gilukit mga kaigsunan sa ako nakita sa tanan nga ako nang type ang iya mga kuan, wala lain nga book nga nihaom ana ng igsoon kundi ang Great Controversy 640. Taas man siya pero iyang gikutlo ang mga igsoon. Ang i-direct ra niya diri. So ang giingon diha mga igsoon sa Great Controversy 640, Jesus rides forth as a mighty conqueror. Pero diri sa iyang ikuan mga igsoon, gi-revise niya, the Son of Man, Jehovah, will come on a cloud, boldly like a mighty conqueror. So, gi-revise niya ang pagkasulti. Diri mga kaigsunan, sa isulat diri, not now a man of sorrows to drink the bitter cup of shame and woe. He comes victor in heaven and earth to judge the living and the dead. Diri mga igsoon, siyang giingon, kay iya raman ang gi-quote mga igsoon sa Spirit Prophecy. Not as one has endured through many hardships in order to drink the bitter cup of shame and curse, but as one who will judge the living and the dead, as victor over heaven and earth. So, mao siya nga point. Sahay mo kuning mga translator sa ilang mga translator ang English, wala man gyud lagi basa, so murag mulahi-lahi ang translation. Pero ang point mo ra, diri may igsoon, his name is faithful and true. He will fight as he judges in righteousness. So at balik na punta diri mga igsoon,
Muna, faithful and true in righteousness, he that judge and require. And the armies which were in heaven, Revelation 19:11-14, follow him with anthems of celestial melody. The holy angels, a vast and numberless throng, attend him on his way. Dili mo iso sa yung quote. The heavenly army will follow him. Holy angels that cannot be numbered, a great and vast crowd will accompany him as he sings heavenly songs. So, mao nga point mga kaigsunan. So, ayang komentaryo diri, sa diha daw siyang natao, not a single angel was permitted to sing. Kasi Jesus daw, daghan mo kayo manlunda. Pero siya, sa nang natawo siya, walay single angel nga permit. O bisan iro, nagpaghot. Pero sa diha daw, human sa kadaugan, ang dako o mga gamhanang mga manlunda, mauban kaniya. Ano yung atong ibasa gayna mga igsoon, nga inyong makita kinsa ang molingkod sumala pa niya, inyong makita kinsa ang naglingkod sa puting pangano, ug ang tanang mga katawhan mastonish. Muna siya nga, yan ang giangkon nga siya ni mga kaigsunan. Pero dili pa lang sa Spirit of Prophecy nga ayang ikot, Jesus rides forth as a mighty conqueror. Si Jesus ang ginganlan ni mga kaigsunan. Pero iyang gimot nga, iyang gilahi, the Son of Man, Jehovah, rides forth as a mighty conqueror. Diri sa sumpay mga kaigsunan, the firmament seems filled with radiant forms, 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. No human pen can portray the scene. No mortal mind is adequate to conceive its splendor. His glory covered the heavens, and the earth was full of His praise, and the brightness was as the light. Diri mga kaigsunan, nagyapon niya diri. Heaven will be filled with thousands and thousands of radiant angels. The scene cannot be described with human pen, and no man can possibly even imagine the dazzling sight. That glory will cover the heavens, and the sound of praise will fill the entire world. That light will be like the sun. So, mao gina siya ang gikot. He will that dazzling scene cannot even imagine. That glory will fill the whole heavens, and the sound of praise will fill the whole world. The sight will be like the sun, and living clouds, heavenly clouds will draw closer, and each person will see the King of life. All will see whether it is Christ 2,000 years ago or the last Christ. So iyang ningon siya diri may isang komentary, inyong makita unya kung kinsa ang molingkod ang 2,000 years ago ba nga Kristo o ang katapusang Kristo. Buot pasabot niya mga kaigsunan nga kini nga pagbalik dili si Jesus kundi ang katapusang Kristo. Pero diri mga igsoon, ipasabot po diri, as the living clouds come still nearer, every eye beholds the Prince of Life. Kita nila mga kaigsunan, sama dito sa iyang gikot pod, kaya mo man iyang gikot. No crown of thorns now mars that sacred head, but a diadem of glory rests on his holy brow. Kung imo rin siyang basahon mga igsoon, clear na siya daan. No crown of thorns now mars that sacred head. So, sa pag-anhin niya, koronahan siya, katong ipatay, koronahan siya, tunok. Pero giningon dire, wala na yung korona nga mga tunok, nga karon nga ni Mars ang sacred head. But a diadem of glory rests on his holy brow. Langan, mabalik pa dahil siya, sulong mo korona tunok. So, sa pagbalik ko sa ni Kristo, wala na to'y crown of thorns. No crown of thorns now mars that sacred head, but a diadem of glory rests on his holy brow. Madilibot ko sabot nga, kay wala na tong crown of thorns, kay diadem na lahi na nga Kristo, kay wala daw ni marred nga crown of thorns. So his countenance outshines the dazzling brightness of the noonday sun, and he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. So, quote kaya po niya diri mga kaigsunan. Now, upon his holy head will be a brilliant crown. It is written that his holy head was not the head that wore the crowns of thorns, but here it is written that his holy head was not marred by the crown of thorns, that he was not the one who wore the crown of thorns. So, ang point diri daan nga katong nga dili siya dili siya kadtong wore a crown of thorns. That he was not the one who wore the crown of thorns, but wore a brilliant crown. Ang point niya rin, dili itong Jesus, niaging 2,000 anyos,
nga ni war sa crown tours mo nang balik ko usab apan ang katapusan Kristo. Wala sa mga kaigsunan, akong nakita din nga adto nagyoy pagka sukwahi. Kay kung si Sister White, kung Spirit of Prophecy atong pesgutan kung kita mabasa, si Kristo mo na, Jesus rides forth as a mighty conqueror. Oh, not now a man of sorrow. Whereas iya ang pulihan niya nga anasan uman Jehovah. Oh, niya yung pasabot nga kini siya dili mo ang Kristo Jesus. Apan mo ang katapusang Kristo. Muna siya maigsoon nga. Kung naamo aning ako lang ni padayag labi na sa ako maigsoon pamilya inaamos dito. Padayag lang atong maigsoon. Kung padayag lang ni atong mga kaigsuonan. Padayag ang kamatuoran kung man silang dili. Mora na yung pinaka-importante. Kung masuko mo maigsoon, wala man konsulti aning ako lang na ang basis. So, kamo na bahala na pagtimbang. Iya man ta kaluwasan ako lang dili ko panilan sa mundo ko. Wala ko gibuhat, wala ko ni standby sa nakita nako ang sayo. Ako nang i-present maigsoon aron nga sa katapusan sa panahonan limpyo ta matubang sa Ginoo sa paghukom. Wala dili tayo sa Ginoo nga wala man mo ipadayag dito sa ilahang kabalo ka nga sayop na sila, sayop ka sa kamatuoran. So panil ko na ilang lugo. Ako may ison maglikay ta. Sa panil nga na sa lugo. Ako isulti lang na ako may ison ng kamatuoran aron basin makasabot panguban padalas nila sa Ginoo. Kung ilang makita ilang posisyon ni sayop dahil. So oran man siya may ison and just magapanalangin ka na itong tanan. Labi na sa kung may isuon ka sa doon nga nagtuo tawon nga dili na mabalik sa kong Isus. Naot nga inyong susihon pag-usap kay base na namo sa linggo. Kung adaw naman mo comment ani, kung adaw naman mo pagtulunan nga pwede ninyo i-atbang ninyo mga isuon, pwede ninyo i-post sa YouTube o niya, i-share po nyo sa kuha. Kaya aron nga ako pag masabtan, mao di na inyong kamatuoran. So, dili ra ko tob og ang Dios mga panalangin nga natong tanan.